Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So, for today's video mga master ay pag-uusapan natin yung viral video ng road rage sa Marilake. So, ano nga bang punot dulo? Bakit nangyari yung ganong insidente, ano? At ano yung mapupulot natin na aral sa ganitong pangyayari? At pasok nga ba sa sinasabing self-defense yung ginawa nung namaril? So pag-usapan natin, at itong mga sasabihin ko ay based lamang sa ating mga napanood na mga video galing sa mismong involved. Wait lang. Dito muna tayo mga master. So tambay lang muna tayo dito. So yung mga sasabihin nga natin ay based lang sa mga video na galing mismo doon sa taong sangkot yung namaril, no? Kasi na-interview siya at sinabi niya yung panig niya. At yung mga video galing doon sa mga biktima, or biktima nga ba silang matatawag, doon sa dalawang nakamotor na balita ko ay magtatay daw yung nabaril sa ulo at yung isang hinabol yata ng putok. So based sa balita sa mga pulis galing ay 4 daw yung sugatan, at yung isa ay kinonfirma ng pulis na namatay na, at yun yung nabaril sa ulo. So yung isang involved yung asawa ng driver na namaril, at yung isa ay sigurado yung anak or yung kasama ng rider. Tapos yung isang sugatan ay hindi natin alam kung nadamay lang ba ito or kasama doon sa nanggulpe. At ayun, saan nga ba nag-umpisa ang insidente nito, ang puno? Based dun sa video na napanood natin at based dun sa driver na namaril, ay binabagtas nila ang kahabaan ng Marilake Highway, at sabi nung nakamotor na anak nung isa na nabaril ay sinagi daw siya nung sasakyan. At ayun, kaya hinabol nila yung 4 wheels. At based din naman sa video na galing mismo doon sa nagsabing sinagi niya, kitang kita naman na hinabol niya yung Fortuner, at doon sa sinasabi niya sinagi siya ay may iniwasan na ano yata yun, tok-tok, iniwasan yung tok-tok. Then siya ay kapantay na nung tok-tok, ay syempre kakabig yung 4 wheels na yun, at yun yung sinasabi niyang ginigit-git daw siya nung 4 wheels. Pero kita naman sa video na nagmamadali talaga yung sasakyan, no? Ngayon, etong mga nakamotor ay nagsumbong yung isa na anak nga nung nabaril yata sa ulo, na sinasagi daw or ginigit-git daw siya nung 4 wheels na kita naman natin na hinabol talaga nila yung 4 wheels at nakipag paunahan. At ayun, doon nag-umpisa ang lahat. Pero ang paliwanag nga nung naka 4 wheels ay nagmamadali lang talaga sila, at wala siyang intention ng makipaghabulan or makipagsagian dun sa mga nakamotor, kasi nga may hinahabol lang talaga silang kasamahan nila na galing sa resort, at maghihiwalay na daw yung daan. Gusto niyang makuha yung cellphone. Ngayon, yung nung naabutan na
nang naabutan na nung four wheels, yung kasamahan nilang four wheels din, ay doon na sila tumigil doon sa pinangyarihan ng barilan, na kung makikita nyo ay naabutan sila nung mga nakamotor at doon iniharang yung mga motor nila para sitahin nga yung driver. Pero sabi nga nung driver ng four wheels ay humihingi naman daw siya ng pasensya, kaso itong mga naka two wheels ay talagang mainit at ayaw magpaawat, at doon na nagsimula ang suntukan. Pero yun nga, hanggat maaari ay humingi nga ng pasensya daw yung driver para maiwasan, at pinapaliwanag nga daw niya kung bakit siya nagmamadali. Pero ayun, makulit yung tatay nung isang nagsumbong na sinasagi siya, at doon na inumpisan yung panununtok na nauwi sa pinagtulungan yung driver. Ngayon, yung baril ay wala talaga sa bayawang, or hindi talaga niya hawak yung baril bago pa magsuntukan. Kinuha lang niya yon kasi nga pinagtutulungan niya siya nung mga rider. Ngayon, bakit may baril si driver? Ang paliwanag niya is lagi daw niyang dala talaga yon, kasi hindi niya iniiwan sa bahay niya para iniiwas niya sa mga anak niya, at baka daw makita ay mapaglaruan ng mga anak niya, kaya lagi nasa sasakyan lang yung baril, which is bilang gun owner nga, no, ay reasonable naman yung ganong dahilan. Ayun, nung nagkabugbugan na ay tapos na, at talaga nahingi pa rin may ilang nagsasabi na nahingi ng pasensya nga yung driver nung matapos yung suntukan at naawat na. Kaso itong si rider na isa na tatay ay bumigwas pa ng isa, ayaw magpaawat. Doon na kinuha or dinukot sa bayawang yung kanyang gamit, at doon na pinagpapuputok. So ayun, aral dito, no, kapag ganong yun nga, sabi ng karamihan ay iwasan ng maging mainitin ang ulo at laging mapagpasensya sa lahat ng bagay. Ay lalo na't nakita mo nang kumuha ng baril, at yun nga, sabi pa doon sa sa isang post ay kaya na trigger din bumunot ng baril si four wheels driver, ay may akmang dinukot na rin yung isang nakamotor. Nakita naman sa picture na may dinukot talaga, at yun, kaya sabi pati nung driver ng four wheels ay kita niyang may dinudukot, at inamin naman niya na kahit naman sinong tao na pares kayong may baril, ay syempre mag-uunahan na kayo para gamitin yung gamit nyo, kasi talaga sa mga gun owner ay kapag na-trigger ka at nagkaroon ng threat, ay magagamit mo yon, hindi palamuti lang yon. Pasok nga ba sa sinasabing self-defense ang ginawa ng tawag dito ng four wheels driver? So based sa narinig natin sa isang abogado sa radyo, narinig ko yung pinag-uusapan yung road rage na to, ay kung may provocation daw na nangyari na galing sa suspect, ay hindi daw masasabing self-defense yun. So provocation meaning saan nga ba nag-uumpisa yung tawag dito, yung naging gulo, at bakit niya nagawa yung krimen. So provocation, meron bang naganap doon sa insidente na yon, at based sa paliwanag or kung ipaglalaban
ng four wheels driver na hindi naman nga niya intention na manggit-git at may hinahabol nga lang siya kaya siya nagmamadali, ay meaning walang provocation yon. At yun nga na nakita niya na dumukot ng kutsilyo or may dinukot na kung ano yung mga rider, ay may ano siya, may reasonable doubt. Kala mo abogado talaga, no? So ano lang to, based lang sa ating narinig na abogado. So may reason talaga na self-defense niya yon, kasi nakita niya na dumukot yung rider at nakita rin naman na sa mga picture, no? At yon, masasabing self-defense. Pero kung provocation ang ipaglalaban ng mga rider, ay galing din sa kanila yung pag-provoke ng gulo, kasi sila yung humabol at sila yun nang harang sa sasakyan at tinigilan pa nila, which is kaya sila tumigil nga ay pang-abot na yung magkasamang sasakyan na magkasama talaga at kukunin nga yung cellphone. Ayun, lesson learned nga, ay wag masyadong gamitin ang tapang, lalo na kung wala na sa lugar, at lalo na kung alam mong dihado ka na, ay wag mo nang ituloy, lalo na kung may pamilya kang nag-aantay sa'yo. At based sa mga comment din ng ilang mga kapitbahay or nakakakilala sa mga rider, ay sadyang kilala daw yung mag-ama na yon sa lugar nila at kilala sa barangay nila na sakit ng ulo, na lagi daw nadadawit sa gulo, lagi daw may dalang kutsilyo yung tatay. So ayun, sana sa chismis nating ito ay sa mga hindi pa nakakaalam ng punot dulo ay maliwanagan or magkaroon ng idea kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga road rage, no? At siyempre hindi na iba sa atin yan, or hindi na bago sa atin yan, kasi kahit saan kang pumunta talagang may mga hindi mo kontrolado ang isip na tao. Iba yung takbo talaga ng isip nila kahit anong payo mo sa kanila or ano. So let's go, ride safe and keep calm always. Alright.